Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan niyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, hindi ko napigilan ang aking sarili at hindi ko iyon naitago sa aking ina na nagdadalang tao ako. Kaya agad akong sinabihan ng aking ina, Mommy Onyx, na iharap sa kanya si Verhel. Subalit tutol ang puso at kaluluwa at isipan ko, Mommy Onyx, ang suwestyon ng aking ina na magpapakasal kami ni Verhel. Dahil hindi pagmamahal ang nararamdaman ko para kay Verhel, Mommy Onyx, kundi galit, puot, sama ng loob sa paglapastangan niya sa aking pagkatao, Mommy Onyx, sa aking pagkababae. Hindi ko kagustuhan ang nangyari sa akin, Mommy Onyx, pero wala akong magawa. Hindi ako makasigaw, hindi ako maka-voice out kasi babae lang ako. Noong panahon na iyon, Mommy Onyx, para akong nakakulong sa hawlan na gustong kumawala, gustong magkaroon ng freedom, gustong ibalik yung dating ako na walang nagahandol, walang nagahawak at walang alalahanin, kundi ang paano kumita ng pera at magtrabaho. Pero nung ginawa sa akin ni Verhel ang mga bagay na iyon, Mommy Onyx, na siyang nagsadlak sa akin para ako ay magdusa at masaktan at habang buhay na dadalhin ang pighati na iyon, wala akong magawa, Mommy Onyx, kundi ang sumunod. Kahit gaano pa ako magprotesta na ayaw kong magpakasal, hindi pa rin nasunod ang gusto ko, Mommy Onyx, kundi ang gusto nila. Kaya, Hello? Sino sila? hello? Si Vicky ito. Pwede ko bang makausap si Verhel? Sige. Ipapatawag ko. Tawag ka na lang mamaya. Mga after 5 minutes. Oo, sige. Tatawag ako ulit. Bye. Ang laki talagang problema ang ginawa ni Verhel sa buhay ko. Wala sana ako ngayon dito sa lugar na ito na para tawagan siya. Hindi sana ako nagpunta dito sa PLDT para gumasto at tawagan siya. Kung ang laki talaga ng problema ang ginawa niya sa buhay ko. Hindi ko talaga siya mapapatawad. Balik ako doon sa counter at magpapadaya sa kanya ulit. Miss? Yes, ma'am. Pwede bang i-dial ulit ang number na to? Kasi sabi, kailangan kong tumawag ulit after 5 minutes. Paki-dial lang po. Okay. Sige po, ma'am. Umupo lang po kayo doon na to. Hintayin niyo lang po itong number na to. Tapos, pwede na kayong pumasok po doon yun na po. Okay. Sige, thank you. Dito lang ako maghintay. Ma'am, itsura doon. Pwede na kayong pumasok sa cubicle. Salamat. Sige ho. Hello? Hello? Si Vicky to. Nandyan na ba si Verhel? Vicky, nandito na siya. Saglit lang ha. Ibigay ko sa kanya yung phone. Hello? Vicky? Nasaan ka ba? Bakit hindi ka sumupot sa usapan natin? Anong nangyari sa'yo?
Pinuntahan kita sa tinitirahan mo, wala ka doon. Wala ka rin sa trabahoan. Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ha, Vicky? Wala kang pakialam kung hindi ako papasok sa trabaho. Wala ka rin pakialam kung wala ako sa boarding house ko. At lalong wala kang pakialam kung nasaan ako. Pero wala akong choice, kailangan kong tumawag sa'yo. Dahil ang sabi ni nanay, kailangan mo siyang harapin dahil sa pinaggagawa mo. Hayop ka. Puntahan mo ako dito sa Bulacan. Kailangan mong harapin si nanay. Vicky? Animal ka. Nang dahil sa'yo nagkaganito ako. Oh, ano na? Nakausap mo ba si Verhel? Kailan siya pupunta dito? Vicky? Nay? Ewan ko kung kailan siya pupunta dito. Basta, Nay, ayaw ko munang magpakasal. Tingnan ko muna, Nay, pagkatapos kong mailuwal yung bata. Kung pupunta man siya dito para harapin ka, hindi po ibig sabihin nun na gusto ko na talaga magpakasal agad-agad. Pwede ho ba yun, Nay? Ay, walang problema yon. Ang mahalaga, haharap siya at gagampanan na niya ang responsibilidad niya para sa batang niyan kahit nagpupuntis ka pa. Ano? Anong plano mo? Ihinto ka ba sa trabaho o magpapatuloy ka? Magpapatuloy ho ako sa trabaho, Nay. Hindi ibig sabihin na nabuntis ako, hinto na ako sa trabaho. Tingnan ko lang, Nay, pagkatapos ng pagpanganak ko. Kailangan ko rin din ng pera para sa panganganak ko, Nay. Kahit tulungan ako ni Verhel, kailangan pa rin namin ng pera sa kamay para kahit papaano may mahuhugot ako. Ayaw kong ibigay sa kanya lahat ng responsibilidad. Tarantadong taong yun. Na, siya, sige. Ikaw ang bahala. Kung yan ang plano mo, basta Vicky, hindi pwede na hindi kayo makasal ni Verhel. Dapat pa rin may kilalanin ang batang yan na nasa sinapupunan mo. Siya, sige. At ako'y aalis na para sa duty ko. Mag-ingat ka dito, ha. Merong pagkain diyang iniwan ko. Luto ko na yan. Ikaw nang bahala dyan, Vicky, ha? Ay, kailan ka ba pala babalik sa trabaho mo? Ilang araw yung binigay na pahinga ng amo mo sa'yo? Ha? 5 araw lang po, Nay. Babalik din ako doon sa factory. Kasi kailangan ko ipagluto yung mga trabahante doon. Na siya. Sige, kung ganon. Mas mabuti yun para makapagpahinga ka at ma-adjust yung katawan mo. Palaki na yung tiyan mo. Kaya, sana hindi ka pa babalik doon sa Pasay. Nakaharap ko na si Verhel nang malaman ko rin kung anong maging plano niya. Na, siya, sige anak. Ingat ka dito, ha. Alis na ako. Hindi ako nagutom. Magpahinga na lang muna ako. Nasusuka ako. Grabing pahirap ito. Grabing pahirap ito sa buhay ko. Vicky! Vicky! Vicky!
ka. Nakatulog pala ako. Halika, pasok ka dito. Nandiyan na si Mama. Sino yung kausap niya? Siguro, kaya hindi ka napagbuksan. Si Verhel? Pasok ka. Nandito na si Verhel. Vicky! Vicky! Lumabas ka dyan. Harapin mo dito si Verhel. Halika, mag-usap tayo. Bilisan mo. Kanina pa yung tao dito sa labas, hindi mo man lang pinagbuksan, ha? Ay, pasensya ka na sa anak ko, ha? Umupo ka dyan. Bahala kayo dyan. Ayokong harapin yung pagmumukha ng taong yan. Dito lang ako sa loob ng kwarto ko. Vicky! 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 Gumising ka. Gumising ka. Nay. Mayo ka dyan. Si Verhel nasa sala. Kailangan natin pag-usapan ang tungkol sa kasal nyo at kung anong plano niya para sa inyong dalawa ng batas dyan sa sinapupunan mo. Sige na. Tumayo ka dyan. Sige na, Vicky. Sige na. Nay, kayo na lang ho ang haharap kay Verhel. Kasi alam niyo naman kung anong gusto ko. Ayoko magpakasal sa kanya. Kayo na lang. Kung anong plano niyo, bahala kayo. Dito lang ako. Na, siya. Sige. Akaharapin ko to. Makikinig ako kung anong pag-uusapan nila. Gusto kong pag-usapan natin yung tungkol sa ginawa mo sa anak ko. Anong plano mo, ha? Buntis yung anak ko. Hayaan mo pa yan na buntis lang at hindi mo panagutan. Verhel, ayokong isigang yung bata na walang ama, Verhel. Kuwitaw ka sa akin. Marty, papanagutan ko yung ginawa ko kay... Papanagutan ko yung ginawa ko kay Vicky. Huwag ko kayong mag-alala. Papakasalan ko po siya. Hindi ko po sila pababayaan. Responsibilidad ko na po si Vicky at ang bata ngayon. Hanggang sa mga anak siya. Sige ho, ako ang bahala sa kanya. Akong bahala sa kanya. Mukha mo. Hayop ka. Hayop.